Makinig na lang tayo, no? So, kapag natapos na magsalita ng Diyos, ay tapos na ang gawain. So, yung ang final song. Okay? So, pwede ako mag-exit muna after ni Yahweh and then bahala kayo kung ano activities niyo. Ha? So, yung gusto kong magkahawak sa Diyos, tawagin na lamang ako, aakit mo na. Bibigay ko po sa inyo ang Diyos ang pakabuti niya sa ating lahat. Maliban sa kapahayagan ng salita niya, talagang siya mismo ay kakausapin kayo sa pamamagitan ng Espiritu niya, sa pamamagitan ng labi ko. Kumusta ka? Kanina ang ingay mo. Kumusta ka? Okay. Ganyan ba ang taong dala ng Diyos? Kapag dala mo ako, kinakausap kita, sumagot ka na may sigla na makikita. Kumusta ka? Ay, ayaw talaga. Lalapit ako sa'yo. Gaano ba karami ang problema mo? Kunti lang. Gusto mo dagdagan ko? Pwede din. Dumating ako rito hindi para magbigay ng problema sa'yo. Hindi para kunin ang problema. Praise the Lord! Amen! Pero parang wala kang tiwala sa akin. Sapagkat ang tao, kilala kung sino ang kaharap niya. Makikita kapag kinausap siya. At kinakausap ko kayo. Masaya ba kayo? Praise the Lord! Amen! Pagdating sa dinig na ito, marami na ang hindi dadating babalik sa linggo. Anong kalokohan ito? Sino yan? Banal na Espiritu? Ewan ko paniwala. Ay, hindi totoo yan. Tatanungin ko kayo. May narinig na ba kayo na binabaan ng banal na Espiritu? Meron na. Ilang anak meron ka? Ilang anak ang ibinigay sa'yo? Siya. Naisip mo ba kung paano tumaan yan? Siyang niya. Okay. Kung hindi mo naisip kung paano mo na ilabas ang mga bata yan, ngayon naisipin mo, nandito ako sa mga taong nakasusunod ng mga siya. Praise the Lord! Amen! Kaya lang, ganun talaga. Sino ba nga niniwala na ang Diyos pwedeng kausapin ng tao sa pamamagitan ng labi ng babae? May naisip na ba kayo? Ano kung sabihin ko sa iyo na kapag pag-uwi mo, ang mga narinig mo dito ay wala at baliwala. Mawawalang parang wala. Pagdaran ko ang nangyayari. Alam ko ang nangyari. Alam ko ang nangyayari. At patuloy na mangyayari. Pagkatawa ko ang ating bagay. Praise the Lord! Ang babaeng kausap mo kanina, at ang tinig na kausap mo ngayon ay hindi iisa. Ang tinig na kausap mo ngayon ay tinig ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng kaalaman sa babae na kausap mo kanina. Kung paniniwalaan mo na ang tinig na ito'y pag-aayon sa Diyos, bibigyan kita ng isang regalo. Lalakad ka bawat umaga, mahabulin ka ng tao at hihingi ng tulong sa iyo para mabuhay sila. Praise the Lord! Pero, kapag hindi mo pinaniwalaan ang tinig ko, maaga kitang kukunin ng wala sa panahon.
ng puso, Yeso. Anong puso ang dala nyo? Dapat alam mo kung ano ang dala-dala mo. Puso ni Jesus, bakit hindi mo masabi? Ang Diyos ay natutuwa na suotin mo yan. Hindi lamang mag-protection mo, kundi para mag-iwanan ka. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Kung paniniwalaan mo na ang Diyos ay nandito, paliliwanagin kita. At ang liwanag na yan ay hindi mamamatay, kahit mamatay ka. Kailan mo kaya maunawaan na kahit ngayon ka lamang nakarating dito, pwedeng mabago ang buhay mo? Hindi mo na kailangan gaskasin ang tuhod mo sa kaluluwa. Ako na ang gumawa ng para sa'yo. Ako na ang ipinako para sa'yo. Praise the Lord! Amen! Pwede ba pakiubad yung suot mo? At dali mo dito. Sa niwaga yan, mangyayari sa'yo ngayon. Ito ay aking pag-aari. At kapag isinuot mo ito, ako ang inaari mo na dala mo. Patawarin mo na ang lahat ng may kasalanan sa'yo. Umupo ka na ron. Lahat ng tao, maisip mo na may kasalanan sa iyo. Ngayon na, patawarin mo. Kung deserve mo ang suotin ito, ngayon ay bitawan mo ng bibig mo, pinatatawad mo na sila. Oo, itawa ko sila lahat. Praise the Lord! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag mo itong gawing proteksyon lamang para sa sarili mo. Gawin mo itong buhay mo at buhay ng lahat ng taong makakakita sa iyo. Deserve ito ng lingkod ko. Hindi para proteksyonan siya, kundi para makita nila totoo nga siyang Kristiyano. Praise the Lord! Amen! Kristiyano ka kung may suot ka nito. At hindi mo dapat itakwin ang krus ni Jesus. Dahil sa krus ni Jesus, nagkabuhay kayo. Kaya dapat nakita sa inyo ang palatandaan ng krus ni Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! At kapag nagpatawad ka, huwag mo nang balik-balikan pa. Limutin mo na. At ang alalahanin mo ay ang taong yun na masumpungan din ang nasumpungan mong buhay. Praise the Lord! Amen! Alam mo ito? At ibabalik ko ito sa iyo. Huwag mo nang isusuri sa akin yan. At sa bawat talim ng bibig na bibitawan mo, uparin mo yan. Hindi mo deserve yan. Babalik ka pa ba sa lumang buhay mo? Babalik ka pa ba sa lumang hindi ako kasama? Babalik ka pa ba sa mga kasalanan mo? Sige, uparin mo muna, ha? Mamaya na kapag maliwanag ng lahat. Sige. Papahingay mo na siya sapagkat mahirap tanggapin ang katotohanan.
Kinig kayo. Maging handa kayo palagi. Pagkat ang salita ng Diyos ay palaso, natutusok sa puso nyo para maisaayos yan. Kapag tinusok kayo, Diyos din ang gagamot sa tusok na yan. Sa hirap na pinagdaanan niya, kumapit siya kay Jesus. Pero ang gusto kong Jesus na kapitan niya ay buhay. Hindi lumang Jesus sa pamamagitan ng kahoy na nakasanayan ng tao. Buhay ako at mananatiling buhay sa mga tao na nasusumbong sa akin. Praise the Lord! Amen! Mahiwaga ako. Pero sa inyo hayag na ako. Magsikap kayo, gaano man kahirap. Tulungan niyo ang mga nasa dinig pa. Makita ang liwanag na dala niyo. At kapag nakita nila, huwag kayong makontento na hindi nila maisabuhay ang liwanag na tinanggap nila. Kung paano nabubuhay kayo at ginagawa ang nais ko, dapat mabuhay din silang kagaya. Sige, halika Marisol at isuot mo to sa kanya. Puso na sarap. Ako naman ay mababa ang loob. Nais ko lamang matuto kayong mapatawad. Mahirap para sa inyong maligtas. Pero ipinakita ko na ang lahat ng nananalig ay may kaligtasan. Kanya-kanya nga lamang kayo ng pwesto sa kalangitan. Amen. Praise the Lord! Amen! Kaya kung nahihirapan kayo dito sa lupa, pagtiisan nyo. Kung gusto niyo ng malaking korona dito, malaking hirap din ang dapat ninyo mapagtagumpayan dito. Kung ayaw niyo naman, na kahit na ano, maging tagapakinig na kayo at nananalig, langit din ang tuntan niyo. Langit, napakalawak ng langit, kaya hindi natin sa unahan. Kayo ang sasagot kung saan kayo gusto pumesto. Sa pamamagitan ng mga faith na may gawa at pagtitiis na dapat ninyong pagdaanan para sa marami pang dapat maligtas. Uulitin ko, suot mo yan ngayon. Kailangan makita yan sa iyo ng mga tao wala pa sa kaliwanagan. Ikaw ang dapat maging liwanag nila. Kaya kung nagagalit ka, huwag mong ipakita sa kanila. Ang galit na yan para sila ay magkasala. Ang galit bawiin mo sa puso mo. Kung sila ay inaayos mo, okay ang galit na yan. Pero kung hindi sila maayos at ayaw nilang matuto, tanggalin mo na yung galit mo. Hayaan mo ang Diyos ang pag-ayos sa kanila. Praise the Lord! Ako nga ito, gulong-gulo ka na. Simple lang naman ang tanong ko. Gusto mo ba bang magkasala? Ano ang sagot mo? Oh. Purihin natin. Kaya talaga, kapag binago ka, nagugulat ka, galing ka sa pagkakatulog, bigla kang ginising, hindi kaya kung ano-ano sabihin mo. At ganyan na nangyayari sa'yo. Bigla kitang ginising ngayon. Kaya, Praise the Lord! Amen! kaya ang mga sagot mo, wala ka sa sarili mo. Ang tanong ko, babalik ka pa ba sa pagkakasala? Hindi na. Kanina, oo ang sagot mo. Praise the Lord! Amen! Gisingin man kayo ng ayaw nyo,
Pero dahil ang Diyos ang gumigising sa inyo, magalang na kayo. Praise the Lord. Amen. Naniniwala ka ba na ang tinig nito ay tinig ng banal na Espiritu? Sige. Kung naniniwala ka, balikan sa linggo, ha? Dala ka pa rin ng may suot na ganyan. Hindi ko bitawan ang Panginoon nandito sa akin. Dala ka pa rin ng isang tao may suot na ganyan sa suot mo, ha? Ako nandito nandito eh. O, maghanap ka. Marami yan. Baka hindi nila sinusuot. Marami yan sa loob ng simbahan sagrado. Hindi na ako ngayon pa lang ako nakadating nung ano lang, wala pang isang linggo pa lang ako dito. Mga nagdating. O, maghanap ka. Marami sa simbahan ng Quiapo. Punta ka. Ha? Punta ka. Marami doon maawak sa tao. Dahil marita. Ako ang hawakan nyo. Buhay ako. Espiritu ako. Nandito nga ako sa loob ng katawan ng babae. Pagkat siya'y templo ko. Praise the Lord!